magandang umaga. Yan. Yan. Isang magandang privilege po na ako po ay naimbitahan dito sa Soul Energy. Hindi makikinig ako sa mga. Okay, maliwanag naman. May problema lang talaga sa aking mata. So muli ay nagpapasalamat po ako sa inyong pagpimita sa amin dito sa inyong ministeryo na God. Hindi naman natin ito ministeryo ito ng Panginoon. So yun po, ay lamang po ay privilege to work sa kanyang kaharian, sa kanyang vineyard po. Kaya po ay muli ay magandang araw, magandang umaga. At doon sa mga nanonood sa inyo ay magandang umaga. So, ganun mo kasi ako naman sa akin dahil naka-online din po kami. So, kaya ako ay manatili lang mo kayong online. Sinasabi ko po ay huwag po kayong naalis dahil magtuturo po tayo. So, again mo ay dahil po ay papasko na. Papasko na. So, ang pag-uusapan natin po is about Pasko. So, siguro po ay manalangin po muna tayo. So, gusto po ako, kasi sabi niya kanina po ay ako na daw bahala ng sarili ko. Ano po ay kapatid niya naman, alam ko, ang ilan mo sa inyo kakilala na ako sa mukha lang dahil po ay nakapagturo naman po ako dalawang beses yata sa Robinson. Tapos may iba pa kayong mga lugar na napuntan ko. Friend naman po kami ng inyong madam. Para maging maliit. Yun po. Yun, medyo nauna lang po ako ng hiwalay sa dati nating church sa kanya. Natapos po nun ay sila naman po susunod. Ang aming church is the Real Soul Christian Ministry. Yan po yan. So, yan po ang aming pangalan. Ayan, yung logo namin. Nakalagay sa so, ayan. Dito na yan. Sa tahiga na. So, yun po, ako po yung nanay doon. Katulad ng inyong nanay na madaya. Pumunta na kay Lord. Madaya. At nakaka-ingit doon. Nag-business pa. Gusto mo na talaga umuwi. So, yun po, dahil po ay kami man din po ay celebrate ng anniversary po namin for 22. Kami po ay 12 years anniversary na. So, kami po ay 50, so 11, 10, 30. Kasi kami 12, minus, basta, magaling ako sa mate. Wala na kayo doon. So, yun po. Yun po ako. Ako po sa amin lang po, ako talaga tinatawag ng basta. Gusto ko tinatawag na ng sister. Kaya ako. Sa video ko doon na yan eh. Muntik na hindi ako makita. Paraan. Ayan po. Nakakapalibago siya. Let's come for the Lord in prayer na po. Manalangin na po tayo. Pumili ay na-invite ko po ang iyong mga kapatiran na nasa online po. Let's pray. Father, we thank you and we glorify your name, Lord God, for you are truly worthy of our praises and worship, Lord God. You are awesome, God Almighty. We thank you, Lord God Almighty, muli sa amagang ito. Hinihiling po namin na ang iyong Santong Espiritu ang siyang patuloy na maging malaya, kumilos sa aming kalagitnaan sa umagang ito, at kayo mismo, aming Ama, ang siyang magsalita
sa mga inyong mga anak sa umagang ito. At hinihiling ko rin po, Ama, na kayo po ang siyang, just hide me behind the cross of Jesus, that you only, O Father God, that Jesus alone will be lifted up and will be seen, my God. At dalangin ko, Ama, ang aming mga isipan, ang aming mga puso, ay pagkakalooban mo, Panginoon, ang mga ng atentibo, pakikinig sa iyong salita, that when we have our revelations from you, O Lord God, magkaroon kami ng kapahayagan mula sa inyong mensahe sa bawat isa sa amin. So, bagay ito, pagpalain niyo po ang aming mga puso, pagpalain niyo po ang aming mga pandinig, pagpalain niyo po ang aming Ama, ang aming mga Panginoon, aming Ama, mga diwa natin, aming Ama, upang patuloy lamang po na kami po ay makinig sa amin, sa iyong mensahe sa umagang ito. At maraming salamat po itong aming dalangin sa ngalan ni Kristo. Amen. So again, magandang umaga at isang magandang privilege po. Napaka-privilege po just to be with you sa inyong anniversary at the same time, ano nga ba yun? Christmas party. Ganun naman tayo para isa lang. Ganun din po kami. Isang stress lang. Dahil nga po ay papasko na at alam kong ito yung unang Pasko na hindi niyo po kasama ang inyong minamahal na pastor, minamahal na ma'am. But life must move on. Kailangan po natin. Especially the work of the Lord must really move on. Patuloy po ito dapat. Nagpapatuloy po ito. Dahil sabi naman po ng Panginoon in Philippians chapter 1, verse 6, sabi po doon, that He who begun a good work in us is faithful to complete it until Jesus comes. So kaya ho, sinasabi ko kanina, na hindi nga po natin yung ministeryo ito ng Panginoon. Kumbaga, ikikatiwala lang. Kumbaga, privilege lang po tayo, kung para po tayo ay manungkulan sa kanyang ubasan. Ibig sabihin, si God po ang nagsimula, si God naman din po ang siyang patuloy, na magpapatuloy hanggang sa muling pagdating ng Panginoon. At dahil nga po, papasko na, at pag-usapan po natin ang kwento ng Pasko. Alam niyo po ba yung kwento ng Pasko? Alam ko po ay ang kwento ng Pasko. Alam niyo po ba ang kwento ng Pasko? Ito po ay nagsimula from creation to the cross. Yun po yung title natin sa umaga ito. Nababasa niyo ba? Malabo? Malabo sa panahon. So dyan nga po, saan nga ba ito nagsimula? Paano nga ba ito nagsimula? So sabi dyan, Christmas is a wonderful thing to stop everything and start worshiping Christ our Lord. Maganda pong parang ito to end this year. Yan. Papa-end na po tayo for 2024. At turning, sabi ko dyan, turning to the Lord, set you up for the greater success in the coming year. Kaya po, yun. So, ito mga end natin, alam ko sa Las Vegas ko, nung nag-end ako, in-end ko yung message ko is this. So, patuloy tayo nagpapaano. Hindi mo lang sir, para makita nila. Kailangan mo maliwanag. Kaya po, napaka-importante po. It is important to turn to the Lord and depend on. And then depend on our, not to depend ourselves po sa parang security natin sa future po. Sabi po, it is important to turn to the Lord than to depend ourselves to secure a good future. Mas-secure pa natin kung ano natin yung future natin sa kinabukasan. Pero ano naman po ang mahihita? Pamit na salita, makukuha natin po mapapala. Sabi po kasi ng Mark chapter 8 verse 26 po, sabi po na, ano ba ang mapapala ng isang tao kung mapapahamak sa
Sabi ko, kung sa Kanya naman ang lahat ng bagay sa mundo, pero mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Ayun po. Kaya po, tingnan natin yung ano. Pakinggan niyo lang ako. Mag-get ako sa inyo. Pero po, kaya lang po ay hindi ako bagal magsalita. Sundan niyo ako. Kasi, pero pag hindi niyo ako masundan, taas na lang kamay. Uulitin ko, okay lang din maging maghapon naman dito sa inyo. So ano po ba ang kwento ng Pasko? Kailan po ito nagsimula? Kaya po, it start from creation. Nagsimula po ito ng creation po. At doon sa creation po ay, when God made man, nung ililikha po ni God, yung tao po, binigyan ng choice, binigyan ng free will, binigyan ng free choice. So alam niyo yan. So titignan mo natin. Yan. At ang ating free choice po, ang free talaga, live truly, freely, or truly free. Yan. Ilagay ko din yan dyan. Sabi yan, our free choice is really free. God does not use His power to manipulate it. He created to be free moral being. Yan. Ibig sabihin po nito, ang sinasabi ko po, yung free will na ibinigay mo ni God. Lalabas ako hindi na makikita sa kanila. Kasi baka hanapin na pa ng mga nasa bahay. Yun po ay, nung nagbigay mo siya ng free will, ang sinasabi mo natin ng free choice po, ay talagang free ito. Dahil po si God po, hindi niya gusto po na manipulahin yung tao na kanyang linikha, yung kuya. At kaya po, ginawa niya tayo po free, morally, or moral beings po. Binigyan po niya tayo ng freedom, ibig sabihin po yan. Kaya sabi po diyan, because God does not want robot to love Him and to love and worship Him. He wants us to love Him out of our own free choice. Yun yan. So kaya yun yung ginawa niya po. Kanya yung unang nilikha si Eva at Adan po. Kasi Adan, sabihin na natin po, binigyan niya ng choice, ng free will po. Para sabi nga natin kanina, ayaw niya akong manipulate yung tao po. Gusto niya kung susundin siya, sasambahin siya, mamayin siya, ay minamahal niya po. Yun yung pinili niya. Yun po yung pinili niya. Parang, sinasabi niya, parang si Tin, kahit wala na siya, wala na si Mokuri, I will serve the Lord. Yun yung choice niya. Ay, wala. Yung ilan kasi sa, marami yung ilan sa akin dito, ay wala na si Pastor. Sana kaya ako lilipan. Walang ganunan. Sama-sama ho na. Baga, alam ko yung hindi naman po yung puso na yung Pastor. Yung bang, and still, kumbaga, kung sinasabi ni Tin, ni Madam Tin ay, I will still serve the Lord at the soul energy. Yan. Marami, dapat po ganun din po tayo. Yan tayo. Kaya po, the thing about free choice po is this. Yung choice po came with consequences po. Yan. Kumbaga, pag tayo po ay pumili po, choice na. Pinili po natin yung gumawa ng tama. Sasabi natin na ganina, kasi si Tin, sasabihin ko natin sa Pastor Tin eh. Si Tin po, Madam Tin ho, ay tinitiri niya ipagpatuloy ang ministeryo na iniwan ng inyong mahal na pastor po. Ay po, yun po yung kanyang naisip. At ang consequences na siyempre, yung kabutihan po ng Diyos, at siyempre, yung guidance niyo ni God, yung wisdom ng banal na spirito na mamumunaw sa Kanya. Yun po yung maaaring consequences niya na maaari po. Ganon din po kayo na kung pipili po sa Panginoon. Kahit na wala na si Ma'am Pauline, church po na ako sa soul energy. Kasi yung energy ko doon nagbibigay ng energy, na i-energize. Ano sabi kanina? So, ibig sabihin po natin dito, kung ano yung pinili natin po, ano yung ginusto natin po, yun, may kaakibat na consequences po. Kumbaga,
Pag ito kalan, maniwawalan po, yung may kalan umaapoy, at iginanon mo yung daliri mo, ano consequences nun? Di ba mapasok ka? So hindi mo naman mapipiling huwag ka mapasok. Linagay mo yung kamay mo dyan, natural. Masusunod, di po ba? Yun po yung sinasabi natin po yun. At yun ang ginawa ko ni God doon sa kanyang linika kay Eva at Adan ko. Binigyan niya ho ng access. Baga binigyan niya ng free will. At the same time po, binigyan niya ng access. Binigyan niya po ng access po sa Garden of Eden po. At sa huli po, alam niyo ba na ang tao po, alam niyo na rin niya po, na ang tao, just to remind lang po, para lang po ba inyo ma-refresh po sa inyong mga isipan po, alam ko pati nyo na ito, na lilikha po yung tao, huli. Kapag ginawa niya na yung Garden of Eden and every good things doon sa garden na yun, bago niya, lilikha po yung tao po. Lilikha niya with five senses. Lilikha niya na mayroong paninig, lilikha niya po na yung pandinig, lilikha niya po na mayroong pang-touch, lilikha niya yung pang-amoy, at the same time po ay para panlasa. Kaya sabi natin, five senses po. O ibig sabihin po noon, nilikhain niya po yung tao po, yung desire talaga ni God is just to enjoy. Sabi dyan, God's desire for man is that we would enjoy everything that He created for us. Yun po yun. Kaya napakabuti ng Diyos ko, nakakatuwa po, isipin ko na yung God is really a God of love po. Alam niyo bakit gusto niyang ma-enjoy ho natin yung kanyang pong lilikha? Dahil po, yun na, dahil po siya ay mapagmahal na Diyos po. At binigyan nga po niya si Eva at Adan na lahat ng mabubuting bagay po na gusto nilang desire sa mundo po para ma-enjoy mo nila. Kaya lang po, with that choice, so, with that free will na ibinigay niya sa tao po, meron po, here comes the tree of knowledge po, of good and evil. Alam niyo rin yan, di ba ba? Parang lang nag-review kayo. Perfect po, asal niyo mamaya. Yan. For man to exercise, para ma-exercise nila niya, yung free will, the freedom na pinagkaloob sa kanya. Kanya nga lang po, doon mo nagsimula yung death. Yan. Bakit? Dahil po, sabi po dyan, death is not part of God's nature or plan. Hindi ho, yung ibig ko sabihin po, yung kamatayan po ay hindi yan plano at hindi yan yung plano ni God at hindi yung nature ni God. Yan. Kaya nga po, kanya nga lang po, kumbaga pag tinignan ko yan, He never made man to die. Alam niyo ba yun, ay hindi na tayo hinika para mamatay, at kasi at hindi rin tayo hinika po para tumanda. Alam mo yun, nababasa niyo ba yun? At hindi ka tayo hinika para magkasakit, magkaroon ng mga diseases, at eventually mamatay. Yan po, ang tawag ni God dyan is the enemy, kaaway niya po yan. God's dream for His heart of love was to create man and be recipients of all His blessing po. So why God created the tree? Nagresulta po ng kamatayan. Bakit niya po nilikha yung tree of knowledge of good and evil? Kung gusto niya naman pala mabuti sa lahat ng bagay po. Yan. Dahil po, kung hindi niya ginawa na po yun, He needed to provide for Adam po and Eve po with choice para pumili mo sila. Kasi pag hindi sila pag hindi niya binigyan, hindi niya binigyan po ng hindi hinikao yung tree of knowledge of good and evil po. So, parang robot lang din sila. Sabi nga natin, binigyan sila ng free will, binigyan tayo ng kalayaan, binigyan mo tayo ng freedom, ng ligan po. At mula sa freedom na yun, kaya lilikhain yung yung tree of good and evil po, or knowledge po, or
tree of life na tinatawag po. At sabi po yan, because He needed to provide Adam and Eve with a choice. If God doesn't create the tree, if He only give them things to choose from, they would not really have free choice. Yan. Alam niyo naman siguro, maiintindihan niyo lang. Kung hindi niya po nag-provide siya na gano'n, ibig sabihin, ginawa mo lang siya robot. At gusto mo, kung ano yung gusto mo, yun na gagawin. Gagawin nila. Kaya po, sabi ng Lord sa kanila, ano nyo rin yan, mula doon sa tree of knowledge ko, ay hindi nila pwedeng kainin yan, di ba? Yan pagkakautos. Sino ba nakakaalam ng kwento na yan? Taas naman ang kamoy. Wala namang. Wala yung iba. Nakalimutan na? Yan po. So bakit po? Kaya kailangan sabi pa, pag binasa nila yun sa Genesis po, sabi niya, so lahat pwede yan, pwede kainin, pwede din pamalahan, pwede mo kainin yan, pwede mo i-enjoy yan. Ibig sabihin ng Panginoon yan. But, yung puno sa gitna ng Eden, ay hindi mo, at yung bunga noon, ay hindi mo pwede kainin. As a tree of knowledge of good and sa dagat. Kaya po, nagpupay sa Lord. Ibig sabihin ko, kapag pinili mo ni Adan o ni Eva, at Eva po, ay hindi kainin yan, by not eating from the tree, they would be choosing to love God. Choosing to honor God, to honor Him, choosing to acknowledge Him as their Creator, choosing to have a relationship with Him. Yung po yun ibig sabihin. Kung hindi nila kinain yun, ibig sabihin ko, nagpapatunay yun na mahal nila ang Panginoon at ina-acknowledge nila ang Panginoon na si God ang Creator nila at gusto nila magkaroon ng relasyon doon sa Creator na yun. Kanya nga lang po, ang naging problema, di ba parang kayo po yan? Di po ba? Sino may asawa, kataas ang kamay. Isa lang. Yung iba ano? Di ba? Sa inyong mga mag-partner o sa inyong mag-asawa po, by not giving up sa temptation po, kung hindi kayo nag-give up, hindi kayo nag-give in sa temptation po, na may mga lumilingkis-lingkis sa inyong mga temptation sa buhay niyo, pag hindi kayo nag-give in doon, you are saying that you love your partner, that you love yung asawa. Yung asawa. Mahal ko asawa ko. Ay, maganda ka. Hey. Diba? Yung po. Kaya lang po, eto naging problema, kinain mo nila. Di ko ba? Kinain mo nila yung bunga ng puno. Because the consequences is death. Yun po, nagkaroon ng kamatayan. Namatay pa sila talaga. So pag binasa mo kasi Biblia, hindi naman namatay siya kasi agad-agad eh. Ano kaya ang namatay doon? Yung spirit ko. Kaya noong lilikha ni God, tayo po, alam mo ba sa lahat ng lilikha ni God, sinabi nila magkaroon nito. Tayo lang naman ang may personal touch. Tayo mga tao na ginawa ka niya, tinulman niya po, mula sa clay, mula sa alabok. Ang namatay po, yung spiritually, namatay po tayo, then physically, nagkaroon rin po ng kamatayan. So kaya, death, sickness, and pain came into the world, the consequences of sin. Kaya nagkaroon po ng kagalit, nagkaroon ng karamdaman, nagkaroon po ng mga pagsubok, nagkaroon po ng sakit, nagkaroon po ng kamatayan, physically yung tao. Sabi nga natin po, hindi yun yung nature ni God, hindi yung plan niya. Nung likain niya yung tao po, yun. Sa kanya, enemy ko yung kamatayan po. But dahil nga lang po, binigyan niya ng choice yung tao na binikha niya po at pinili niyang taong sumuway doon sa kanya. Kasi may choice siya eh. So ngayon, pinili niya yung sumuway. So nagkaroon ng consequences po doon. Yung pag-aali niya po, yung kanyang consequences po ay kamatayan. Hindi naman sa literal na namatay ka agad. Ang namatay yung spirit na ilisinalin sa kanya.
hininga sa kanya ng Diyos po yun. Kanya nagkaroon. And then eventually, physically, namamatay na yung tao. But, si Adan is 900 plus bago siya namatay. Abot kayo tayo. But one day, okay, yeah. So yun po, yun yung pinaganap. Nag-uumusta pala tayo, ha? Pakinggan niyo ako. Alas 3 tayo uwi. Itanya pa yung sa Las Piñas. So one day po, when Jesus returned to rule the earth, there will be a perfect world. Right? Pero ngayon, right now, we are living in the fallen world. Kung saan po, punong-puno ng polusyon, kahit ingat ka na ingat, sa kinakain mo, naka-face mask ka lagi, pero sinisipon ka pa rin, kasi nakakalangkap ka ng mga viruses. Lalo na pagka nag-change yung weather natin, bakit tatandaan niyo po, kapag nag-change yung weather natin, ito, panghihan ko, habagat po, ay laging may dalang virus yan. At nauuso yung trangkaso. At ang problema natin ngayon, kapag ho kayo na trangkaso at nagpatuturo ho kayo, may COVID kayo. Yun ang finding. Yun ang finding ho ngayon. Magmula na nagkaroon tayo ng COVID ko. Kaya yun po. So right now, sabi nga natin, we are living in this fallen world na kung saan po ay apektado po tayo. So inaantay natin perfect world na kung saan when Jesus returned, babalik po yun sa Garden of Eden, katulad. Pero mahabang usapin po yan. Huwag natin pag-usapan. So kailan nagsimula? Sabi po natin po, from creation. And po, yun ang una, from creation po. Pangalawa po, it starts from undying love ni God po, or start from God's undying love. Ito po ay nagsimula po doon sa hindi natatapos o hindi namamatay, hindi nagmamali na pag-ibig ng Diyos po. Pag-isipan niyo po, si God po is truly, purely righteous. Siguro po talaga, tinigong na lang niya tayo lahat. Then po yun. Kaya nga lang po, God is love. At ayaw niya, yun ang napakaganda sa Lord sa God eh. Ayaw niyang mahiwalay ang taong linigaya sa kanyang wagis po sa kanya. Yun po. Kaya nagbigay mo siya ng solusyon po. God is love, and He was not willing to be part with men. Ayaw niyang mahiwalay sa atin po. At doon ho, nasabi natin, nagsimula po ang yung kwento ng Pasko. Ang kinikwento ko dito ay kung saan nagsimula ang Pasko, ha? Dahil doon sa pagkasabi nga na pagkain nila noon sa sinasabi ng tree of good, of knowledge, so ay sila po ay hindi lang po sila sumuway, hindi lang sila nagkasala, hindi lang sila namatay, nagkaroon namatay yung physical, yung relasyon nila sa God, namatay, yung spirit na binigay sa kanila, namatay, dahil sa buhay po sila din po, they bow their knee to Satan. Yan po. Ibinigay mo nila yung dominion kay Satanas sa ibaw po ng daigdig nito. Kasi pag binasa niyo po yung Genesis chapter 1, verse 28, kayo na lang po magbasa po doon, sabi ni God, subdue and rule. Yan. The earth. Sabi ba, I think 27, sabi niya, He blesses the man, sabi ko, He blesses the man, kung unang-una sinabi niya sa tao, pinagpala na yung tao at sinabi niya na kayo ay maghari, magdomino kayo, maghari kayo sa daigdig. Kaya nga lang po, then, when our ninuno, si Eva at Adan po, nung sila po ay kumain ng sinasabi po natin na pinagbawal sa kanila ni God ay naibigay nila yung pamamahala kay Satanas instead po na sa ating dapat po na tao. So, kailan po yun? So, kinakailangan po si God, sabi po diyan, I think, malayo pala. For God to create
for God to create, He only had to speak yan. Sinasabi ko na kanina. Para po siya, magklika, para po lumikha. Si God po, sinabi niya, magkaroon nito, magkaroon na ganito. But for God to redeem, He had to leave. Yan. Kailangan ho, may tumigis na dugo ho. Yan. Dahil nga po, inabandon na po ni Adan, yung gusto ni God sa kanila, ay si God naman ayaw tayong i-abandon. God refuses to abandon us. Kaya po, ang ginawa niya po, ay dahil sa kanyang sobrang pagmamahal niya sa tao po, ay siya yung unang-unang nag-offer ng blood. Alam niyo yan? Kasaan? Yan? Di ba? Napagtanto ng dalawa na sumuway sila sa Lord at nakita nila ay wala silang saplot. Nakita niya yan. Mga children, alam yata yan, yung kwentong yan eh. Doon, nagtago sila sa pagsalor. Sabi nila, asang kayo. Kinakento ko na lang, para hindi natin basahin lang sa Genesis. Sabi nila, asaan kayo? Sabi ng dalawa, dito po kami, nagtatago na po sila. So, from tinatawag po, dispensations of innocence, dumating mo sa dispensations of conscience. Napag-alaman nila, wala kami na nasagot. Yan. Sabi nila, bakit dahil ba kayo ay kumain ng pinagbawal? Kasi nagturuan na yung dalawa. Yun ang kwento doon. At para mo sila tantan, para mo sila tagitan ni God, ang ginawa ni God, siya po yung unang nag-sacrifice ng animal sacrifice po. At para ma-sacrifice mo ang isang hayop po, di kinakailangan patayin, di po ba? So, ibig sabihin, may tumigis na dugo, para makuha yung balat noon at doon idinagit sa dalawa. Yun po, ang ginawa po. That po, ibig sabihin po noon, it signifies that without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. So kailangan po may dugo, walang bahid ng kasalanan. At kanino lang po yun? Kay Jesus lamang po yan. Kaya po, ang unang-unang propesiya sa Biblia po, mababasa po natin yan in Genesis chapter 3, verse 15 po. Yan po yan. Na sinasabi ni God kay Satan, si God po nagsasabi kay, una po, ang sinabihan niya si Adam, mula ngayon, ang kakainin mo ay mula sa iyong pawis na. Tapos po, sa babae naman kay Eve naman sinabi niya, mula ngayon, kaya hindi pa kasi ako nanganak eh. At di na ako ano po sabi sa babae, mula ngayon, very painful ang panganganak mo. Yun po, kaya yun, meron kayong ganun, nararanasan ko. At eto naman sinabi niya kay Satan. Genesis 15 verse 13, Genesis 3 verse 15. Sabi po doon, kayo ng babaeng aking awayin, binhimot, binhinyay, lagi kong paglalagahin. Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo. Si Satan ang kinakausap niya ni God. At sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. Sabi ng English, and I will put enmity between you and the women, and between your seed and the seed, and in her seed, she shall bruise your head, and you shall bruise his heel. So, ibig seed. Alam niyo ba na wala naman tayong seed? Nasaan ang seed? Saan nagagalang seed? Sa lalaki. Di mo ba? Ang lalaki ko. So, wala tayong seed. Yan tayong mga babae. A woman does not have seed. Seed comes from men. Yan po. Or from man. So, ano sinasabi ng verse dito sa atin? God promises that ang sinasabi na pinupropesya ni God na sa Genesis 15 po is a virgin birth. From the virgin birth, Mary would come forth the dragon slayer, the serpent's destroyer. His name is Jesus. And He had to shed His blood to wash away our sin. Yan po.
Nababasa niyo ba? Saan gusto niyo talo ako? Nababasa niyo yung mukha ko? Nasa niyo naman, di ba? So, wala pong paraan para tayo po, para ang tao maligtas po. Ito po yung, ito na ngayon si Satan. Mula sa seed. Sa seed, mula sa ano? Sa ipapanganak ni Eva. Yung seed mga galing ng Savior. You know, yung ginagawa na ano, iniisip ni Satanas. God, pagkatapos po, after God gave His prophecy, Adam and Eva give birth. Kanino? Kay Cain at saka kay Abel. Di po ba? Yun. So ngayon, yung prophecy po, kasi sabi ka ng ligad ni Satan, mula sa seed. Sabi mo naman, ang sanduduro sa iyong ulo. Ano sabi ko yun? O tayo doon, pinag-iisipan ni Satanas, kanino kayang seed? Kay Abel? O kay Cain? Yan ang pinag-iisipan ka po. So, ino-obserbahan nyo yung tatlong magkapatid kung sino yung may promised seed. Yan. At nakita niya, pag tinignan niyo po, yung Biblia po, sikat po pinamuran yung handog ninyo, ni Abel. Di ba? Nabasa niyo po ba yun? Yung po yun. Kay Abel nang gagaling yung promised seed. Siyempre, ayaw niya ayaw niya ano yun. Ayaw niya maipanganak yun. Di ba? Yung. So, sabi dyan, Abel brought a lamb to God, was favored. Nalugod si God. Namagdala ho si Abel ho ng tupa, ng lamb. Kaya sabi ko dyan, when you bring the lamb to God, it means that you know that you have sinned and you are bringing a lamb to die in your place. So, and when the lamb dies and shed blood, you walk away with the innocence of the lamb on you. Ibig sabihin po, yung kasalanan ng sinisala. Kaya nga po, after po noon, nagbigay na po sigat ng mga batas. Kay Moses po, sila po, yearly po, nagbibigay yung sila ng tinatawag ng sin offering po. Sila doon. Is looking forward po, ibig sabihin sa picture of Jesus po, na may darating na Jesus po, na yung dugo sa pagpagitan ng dugo ni Kristo ay paliligtas sa tao. So hindi ba yung pinapangarap si Jesus at that time? Di po ba? Kaya sila po doon, nagdadala sila po sa sacerdote o sa pari po ng mga tupa po para sin offering nila. Di ba? Anong araw ngayon? Anong date ngayon? December 8. Ngayon mo kayo halimbawa lang, ngayon kayo naglagay ng sin offering nyo para ho kayo ay ma-over. Ibig sabihin po, sabi nga po dyan, you walk away, ibig sabihin, dito po kasi si Abel po, pinag-nalis niya na kasalanan, sabi kasalanan siya. At kaya kailangan niya mag-over ng lamb para po mamatay para sa kanya sa pamamagitan ng dugo na yun. So, dugo ng lamb, ng tupang yun po, siya po ay lalakad po ng inosente po. Pag isinasali, pag pinakita niya yung picture mo noon, ay yung tao po, linilinis na yung tupa o yung kambing man yung sin offering po, pagkatapos po nun, lilipat, yung righteousness, yung kainusentehan po ng tupa na yun po, lilipat sa'yo. Na-cover ka for 1 year. So, December 28 po ngayon, December 8 po ngayon, ang effectivity po ng blood na yun, to-cover na po is December 8, 2025. After 2025, mag-o-offer ka naman. But now, to us, a new covenant believer po, o tayo mga nakay-Kristo po ngayon, is forever na po na covered with the blood of Jesus. If you are in Christ, you are covered up forevermore. Mamaya, titignan dadaanan po natin yan. And that is why, kaya po, so nakita niya po, hindi si Abel, si Abel pala. Kasi kumbaga, tinanggap ni God, yung over, naging favor
pinabura ni God yung handog ni Abel, samantalang po, yung handog ni Cain, rineject niya. Yung mga kasi Cain brought product from the ground, and God was rejected. So hindi niya po inano. Kasi dito sa binabanggit ko natin kaganina, na sinasabi, ibig sabihin ko, ina-acknowledge ni Abel po, na siya po ay nagkasala, may kasalanan po, at kailangan niya ng dugo para mag-cover sa kanyang kasalanan po. That it pictures the blood of Jesus. Noon sila ng kaligtasan nila at that time sa Old Testament po. Sila po, they look forward to the coming of Jesus po. They look forward that Jesus is coming at yun po, yung magliligtas sa kanila. At dito po, ang kailangan nila yung, dugo. At ito si Abel, ang yabang ang dating niya. So that, Cain brought product from the ground, the work of his hand, and was bringing his own effort. It was as if he was saying, I am not a sinner. Hindi ako makasalan. I don't need the blood. I can bring my effort to God and He will accept me. Ang yabang ng dating. Marami na. Ang kailangan ka ng lilit is blood. Siya po, hindi kayo parang sa kanya, kung si Abel na-acknowledge niya, I will bring love for me as an offering to God, para ina-acknowledge niya na nagkasala ako, may kasalanan ako, I need Savior. At yung dugo nitong ng tupang itong pagpilig ka sa akin. At sa kanya naman po, nag-bring naman din ako eh. First fruit naman ay hihingi. Parang ganun sa dating. Binigay ko naman yung mga matatabang bunga na produkto ng aking gawa, ng aking kamay. Kaya sinasabi niya ho dito, sinasabi natin dito, Cain brought products from the ground, the work of his hand. And he was bringing his own effort. Pinaghirapan ko ito, pinagpakurang ko ito. Parang din tayo lang mo, Lord, 13 months ko yan. Ay, yabang nandating. May sandating mo natin dyan. Sabi mo na, it was as if he was saying, I am not a sinner. Hindi ako makasalan. I don't need blood. I can bring my effort to God and He will accept me. Kaso hindi nga eh. Kaya, ang nangyari po, nakita niya sa kanisa, si Abel. Kay Abel nang naggaling yung kaya inumpluwensyahan niya si Cain na pagkalin si Abel. Kaso hindi naman, ang problema ni Satanas, he is not all-knowing. Hindi siya all-knowing po. Malalaman niya lang yung isip nyo, at yung isip nyo kapag sinasabi niya na yun. Kaya sinasabi na. At mga gesture ba? Ang weakness niya pala, ganito, sige nga. Ninanagkagbat sa ganito tayo. Kasi nga, ang trabaho ni Satan mo ngayon sa ating panahon po is to kill and destroy and to steal. Di ba? Sabi ni God, I have come to give you life and have it abundantly. But the enemy come to steal, to kill, and destroy. Yun yung kanyang ginagawa sa ating mga mananampalataya. Hindi naman niya maaagaw na yung ating kaluluwa because it is already secure. Sabi nga po ng John 10, 28, 27 yata o 38 po. Sabi niya, hawak tayo ng patay sa kanang kamay, at hawak pa tayo ni Jesus. Sabi niya, and no one can snatch them out of my hand. Sinigyan pa kayo ng banal na Espiritu. Kaya kahit kailan, hindi ho kayo maaagaw ng kaaway. Ang nais niya lang, lumukin kayo, sirain ang iyong pananampalataya, ang gawin ang joy niyo para masirable kayo habang andito tayo sa daigdig na ito. Yun ang gusto niya. Pero ligtas naman kayo. Pero hindi yan ang gusto ni God sa atin. Pero beginning pa lang, gusto niya ma-enjoy ng tao yung kanyang mabubuting nilikha. Hindi mo ba kayo natutuwa niyan? Yun ang maganda para sa atin. Yun ang maganda na
kapagandahan sa atin po. Kaya sinasabi mo natin, sabi nga natin kanina, yun ang problema. Hindi siya all-knowing. Satan, hindi siya all-knowing. Kaya po, kahit nga pinapatay niya, tinudyokan niya si Cain na patayin yung kanyang kapatid. Hindi naman ho, galing ho, kay Cain yung sin. Kaya po, kung mag-follow tayo doon sa all-knowing, all-presence, and all-power, sino po yun? Si Jesus. Ganito. Bago po tayo dumipende sa ating sarili, kagaya kay Cain. Ang ating mga sarili po, ang ating kalakasan, ang ating mga galing, ang ating alam, ay limitado po yan. Hindi yan forever po. Yan. Kanya lang mo, long before, kasi mahaba-haba. Huwag na magtulugan, ha? Lalakas ang boses ka. Long before man was created po, meron pong battle na ho. Doon po, meron na pong battle na heavenly realm, sa heavenly realm po. Na kung saan po, si Satanas po, isang pangalan is Lucifer, alam niyo na ba yan? Came against God with the third of angels. Yan. Huwag ka nagkaroon ng kudita. At third ng mga anghel ay sumama sa kanya. Kaya sinasabi niyo, may mabait ang anghel, may mabait na mga nuno sa punso. Yan ang tawag natin, sumama kayo. But yung earth po was Lucifer domain, kingdom niya po yan. Bago po siya mahulog, bago siya mag-fail, bago po siya kumbaga, palayasin sa kanya sa kalangitan po, ay siya po ay battlefield niya po, kanya po, domain niya, ibig sabihin po, pag sabing domain po, kaharian niya po, yung daigdig, yung earth po. Kaya lang po, doon mismo, sa battlefield na kinaroroonan niya, o kaya po, sa kinagaharian niya po, ay God created the highest form of creation, which is tayo po yun. At nakita niya, na-furious siya, na-inis siya, kahit siya. Sabi na 1, Genesis chapter 28 po, God made man in His image and told the man to be fruitful and multiply and replenish the earth. Sabi. Kaya dito po, nainis po si God. Nainis po nainis si Satan. Nung nakita niya si Adan, at si Eva, nang linikha ni God mula sa kanyang wangis po, nainis po siya. At dahil po doon, kanya lang, ang problema niya, hindi niya mahawakan at hindi niya masaktan yung dalawa. Bakit? Kasi nga, may free choice. May free will na ibinigay si God sa tao. Kaya ang ginawa niya, pinempt niya. Nidyukan niya, dilinlang niya, pinakain niya. Usapin nila doon sabi sa amin, huwag daw lang kami kumain yan. Ako na lang, nilangarin ko na lang, huwag daw namin kainin yan. Kasi kung kinain namin yung mamama, hindi, sabi naman nakaaway. Hindi. Malalaman mo rin ikaw, hindi po God. Siyempre, gusto ni Ada, ni Eva, naging God. Kumain siya. Yun yung kento na. Kahit po, at yun ang nangyari po doon. Tinat niya yung tao, at bumigay, nag-give in yung tao po, at kinain niya. Ang pinili nila, si Satan. Hindi si tao. Kahit kanino po, kahit sino sa inyo po, walang pwedeng pumili doon sa inyo. Kung ano po, yung gusto niyo po. Meron ang mangyayari lamang po yan, kanya kayo doon sa kung anong kinalalagay niyo, kasi yun yung pinili niyo. Yung ninais nyo. Kaya sinasabi mo natin, dito po ay nagalit yung kaaway po. Baga, pag pinili pa, parang kayo po, sabi nyo, nagalit kayo. Pwede naman nung pinili na huwag kayo magalit dito ba? Gusto mo magalit Kaya, pag may nagsabi sa inyo mga negatibong bagay, piliin nyo mag-smile. Praise the Lord. Yun. Ay, kaibigan mo ako. Sabi sa akin, hindi naman ko gusto ko buhayin.
Ang sabi ko sa kanya, sino pumasok yan? Ikaw naman kaya ka andyan kasi pinasok mo yan. Hindi na yan gusto mo buhay, hindi yan gusto mo maging pamilya mo. Kasi, nagkaroon siya ng asawa. Hindi naman gusto mo buhay eh. Yung tantrums niya. Kasi, sino mo pumasok? Ikaw naman yan. Yun yung sinasabi mo natin dito. Kaya po, ano man po yung action mo natin, yan yun yung choice natin. Okay, sabi nga natin, huwag natin isisi sa iba. Kasi yung dalawa po nagsisihan. Bigyan yan. Verse 12, chapter 3 ng Genesis. Sabi po, ng chapter 3, Genesis chapter 3, verse 12, sumagot ang lalaki, ang babae po kasi na ibinigay niyo sa akin. Sino ang una-una sinisisi? Si God. Sa inyo, ang babae po kasi na binigay at na binigay niyo, sabi sa akin, ay binigyan ako ng bunga ng punong kahoy na iyon at kinain ko. Yan. Sinisan niya si God at isinisisi niya rin yung babae, si Eva po. But still, the consequences remain a consequences at hindi nagbabago po yan. Kaya ulit, kung ano man ho kayo ngayon, yun ang inyong pinili. Nawa po yung piliin nyo na patuloy kayong ma-energize sa energy zone. Support the Word of God. Hindi dahil wala na po si Ma'am Puree, wala na rin ho kayo. Ministeryo ito na God. At privilege ho tayo to serve in His kingdom po. So kaya po, the intimate, the infinite one become finite. Ibig sabihin po, yung walang hanggang, naging may hangganan at si Kristo po yun. Ang misteryo po ng Christmas ay yung walang hanggang Diyos ay nalumikha ng lahat ng mabubuting bagay po, naging tao. Became a baby sa braso ni Maria, na kanyang ina. Tanong, bakit ba kailangan pumarito ni Kristo sa daigdig? Sa palagay niyo, bakit mo ba kailangan niya pumunta dito? Hindi ako sinusunod. Ano daw? Bakit niya kailangan si Jesus? Bakit niya kinakailangan? Naging baby pa siya. Because He is the true Lamb of God. The final sacrifice, the real payment. Genesis chapter 3 verse 15 pa lang, ipinangako niya na yun sa tao. Merong dadating na tagapagligtas na iaalay niya ang kanyang sarili, yung dugo niya ang siyang pagliligtas sa inyo. Yun yung promise, yun yung prophecy in Genesis 15, verse 3. In Genesis chapter 3, verse 15 pa lang. Kaya po, Jesus ko yan. Kaya, nung makita ni John, binasa mo yung John chapter 1, verse 29, nung makita ni John si John the Beloved yan, ay John the Baptist pala yan, kaya si Beloved si Baptist yan. Nung makita ni John the Baptist ko, si Jesus po, sabi niya, behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. So, ibig sabihin po, Jesus came to die for our sin. Regalo. Siya po, inirigalo siya ni God sa ating bilang pamasko. Yaon. Para tubusin tayo sa ating kasalanan po. Hindi siya pumunta dito para bigyan tayo ng batas. Hindi siya pumunta dito para i-judge tayo. Sabi po yan dyan. When He came, kaya pumunta ho dito, pumunta ho siya. Sabi ng mga anghel, in declaration ng mga anghel, in Luke chapter 12, chapter 2, verse 11, for there is a born to
to you this day in the city of David, what? A Savior. Who? Praise the Lord. Kaya, He was born to be a Savior, not a judge, not a lawgiver, but a Savior. When Jesus was born, Mary and Joseph po ang naging tanay nila, ang magulang niya sa daigdig na ito. Sabi po, na sila po yung naglalakad. Alam ko po, ano po yung annual offering nila yung mga panahon po yun. At siya po, pumunta sila ng Jerusalem po, just to parang po, mag-celebrate po ng annual celebration po nila ng mga sacrifices po sa Jerusalem. At that time po, sabi ng Luke chapter 2 verse 7 po, wala na daw panuluyan, wala nang kwarto. Sabi ko dito, the inner realms, yung pong ina yun, tinatawag kong mga bahay panaluyan po yun. Pag-research, sabi ng mga scholar po, pag-research po yan, yung po ay generation, ano ba yan? Nabubulod ako. So generation, year ago po, yung po ay pag-aari ni King David po. And si King David po, si Mary at saka si Joseph po, mula ho sila sa lahi o sa lineage po ni David po. Kaya kung meron karapatan mo na manuluyan mo doon sa ina nyo, sa bahay manuluyan nyo, sila po, parang kasi kapag anak, parang gano'n, di ba? Pag may ka mag-anak, may dating din. Mag-anak yan, kaya. Sige, important yan, kasi maganda. Yun. At dahil doon, sabi ng verse 7, sabi niya, isinilang niya ang panganay niya na isang lalaki, binalot niya ng lampin ang sanggol at inihiga sa sabsaban dahil walang lugar sa kanila sa mga bahay panuluyan ko. Hindi sinabing walang kwarto. Ang sabi po, wala na. Sabi po, instead, pinadala sila sa kwadra. Kwadra po. Doon po sila. Kasi sabi po, marahil daw po sila po ay parang mahirap lang ang dating. Siguro 5-star yung dating ng ina yun. At dahil doon ay hindi sila binigyan ng kwarto po at pinadala sila sa kwadra at doon mo ipinanganak si Jesus sa kwadra at linagayo sa sabsaba. Yan ang pagkakasabi po ng chapter 2 verse 12, verse 7 po. Sabi po, ilagay sa manger. Yung manger po is a picture of an empty tomb, signifying that Jesus was born to die. From the virgin womb to the virgin tomb. Yun. Eh, sinasabi nga natin, yung role ni Jesus. Pumunta siya dito para mamatay para sa atin. Kaya yun yung pamasod ka. At the cross ngayon po sa atin po, ngayon tayo mga believers, tayo po mga pag sinabi, you are in Christ. Pag sinabi mo in Christ, because you are in Christ, you have union with Christ. You accepted Him as your Lord and Savior. And that is why you have union with Christ. And that is why we are called in Christ. In Christ. May mababasa kayo sa Bible that in Christ. Kayo po ba ay in Christ? Baka siya, sigurado. Anong ganyan? Yan. At the cross, He bore our sin and our judgments. God took our sin, the present, the past, and the future. Alam niyo ba yun? Bayad na ang inyong kasalanan kahapon, ngayon, at bukas. Alam niyo ba yun? Hindi ba nakakatuwa yan? Yung po yun? Kasi hindi na pwede mamatay si Jesus para sa inyo. Minsan lang, sabi ng Bible, minsan lang siyang namatay. So, ibig sabihin po, yung kasalanan natin kahapon, pinayaran niya, yung magagawa natin kasalanan ngayon, at magagawa natin pagkakasala bukas, ay bayad na yan. Pero hindi ko sinasabi sa inyo na meron na ho kayong kalayaan. Gumawa ng kasalanan, bayad naman pala yun eh. Pwede na ako magbuha na. Remember my consequences.
po ba? Ano sabi ko natin? Subayad na po yan, at the cross, binigay na yan kay Kristo. Binayaran na po ni Jesus yan. Kaya po, hindi mo na kailangan ulit-ulitin, Lord, tinatanggap kita ulit, mag-repent ako. When you say repentance, so it means to say, metanoia. Pag sinabi mo metanoia, changing of mind. Yan. Sinasabi mo sa sarili, hindi mo kaya, sinasabi niya, ni Abel. Kaya nagdala siya ng love, kasi sinasabi niya, makasalanan ako. At ang dugo ng love na to, ang magpo-cover ng kasalanan ko. It pictures Jesus. He acknowledged that Jesus is coming. Yung puyon. Kaya galit sa kanya si Satanas. Pinapatay siya. Patay mo ngayon, kapatid mo. Parang ganun ang dating niya. Ano yun? Oo. So, hindi ko ibig sinasabi. So, dahil nga pa pala, malinaw sa atin, na yung kasalanan nyo kahapon, binayaran na ni Kristo. Sabi nga, ipinatong na yan sa katawan ni Kristo. At kasalanan mo ngayon, magiging kasalanan bukas, bayad na yan kasi minsan lang namatay at pinataw si Jesus para sa atin sa cross. Ano po yun? Pero hindi ko sinasabi na huwag kayong mag-sorry na sa Lord kapag kayo ay nakagawa ng kasalanan. Siguro naman po dahil you are in Christ, hindi niyo sinasadyang gumawa ng kasalanan, hindi ko ba? Pag sinadya niyo yan, ay papa, hindi ko alam. Kailangan natin tanggapin si Jesus nga. Yan. So hindi rin ibig sabihin po na libre na kayong gumawa ng kasalanan. Kasi bayad naman yan. Remember, still, there is a consequences na mga balik natin ginagawa dito sa bangkaw ng lupa. Sabi ng Bible, tingnan niyo yan, bigyan ko kayo ng magandang revelation sa araw na ito. Sabi ko, 2 Corinthians chapter 5, verse 21, sabi ko, kailanman hindi siya nagkasala. Hindi nagkasala si Kristo, kaya ngunit alang sa atin, itinuring siyang makasalanan para sa pamamagitan niya ay ituring tayong matuwid. Grabe. Yan ang gusto ko ilagay na sa puso niyo. Wow, di ba? Alam niyo ba yan? God punished Jesus in our place. Yan ang ibig sabihin yan. Sabi ulit, basahin natin, kailanman hindi siya nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, itinuring siyang makasalanan para sa pamamagitan niya, si Kristo yan niya. Maituring tayo ng Diyos na matuwid. So matuwid ko ba kayo? Yes. Matuwid ho kayo. Kahit nagkakamali ho kayo, the Father sees you matuwid. Kahit nagkakamali ho kayo, yan ang gusto ko linawin sa inyo, na kahit nagkakamali kayo, kahit nagkaroon kayo ng pagkakamali o nagkasala ho kayo, still, ang tingin sa inyo ng Tatay sa langit ay matuwid. Why? Because the blood of Jesus, nung tinanggap mo si Kristo bilang inyong Panginoon tagapagligtas, nag-cover, nakikita niya, hindi yung kamalian mo, hindi yung kapangitan natin, nakikita niya. Ang nakikita niya, yung dugo ni Kristo na bumanat sa atin when, from the time we had a union with Christ. Hindi mo ba? Kaya natutuwa? Ay, nandun ba yan? Palakpakan mo yung si Lord. Yun ang ginawa sa inyo. Sa atin po yan. Because without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. The blood shed for us was not what? Hindi animal. Kanino dugo? The blood of Jesus ko. The blood was shed for us was not an animal blood, but Jesus' divine, holy, sinless, royal blood. Because of His blood, we are washed and whiter than the snow. Yun po yung tingin sa atin ng Tatay, kahit nagkakamali tayo. Hindi tayo ang nakikita niya yung dugo ni Kristo. Alam niyo ba yung
effectivity ng yung binanggit ko na sa inyo kanina, na yung effectivity ng mga ginagawa yung pag-aaral nila sa lumang tipan, the Old Testament po, yung effectivity ng kanilang sin offering po is just only for 1 year. For us is forever. Yung kaya lang nila yung inutos sa kanila ni God yun, na gawin nila kasi yung promised Savior, paparating pa lang. Now, dumating na. At ginawa niya na sa cross, yung pagtutubos. Intindihan niyo ba ako? Yun po yung maganda sa atin yan. Hindi niya lang tayo ginawang righteous. Look, sabi ko kasi ng verse, yun yung verse 21 in chapter 5, 2 Corinthians chapter 5, verse 21, ginawa niya tayong righteous. Sabi niya, for He made Him, you losing, di kaya nilagay dyan, to be seen for us, that we might become the righteousness of God in Christ Jesus. Eh, pag-gising niyo pa lang, sasabihin niyo sa inyong mga sarili, I am the righteousness of God in Christ Jesus. I am the righteousness. Yun lang kayo. Yun ang totoo niya sa atin po. Ibig sabihin po, the Father has made us righteous in Christ. At yung pagiging righteous niya yan, hindi niya pinagtrabahuan yan. Pinagtrabahuan niya ba yan? Hindi niya pinagtrabahuan yan. Ibinigay. Sabi ko, He made us righteous in Christ. Yan pagkakasabi ng verse 21. Pag binasa mo pa, yung Romans chapter 5, verse 17, sabi po doon, Tagalog at sa Bisaya, sa Tagalog at sa English natin babasahin. Sabi ko, sapagkat kung paanong ang pagsuway ng isa, si Adan ho yun, ay naghari ang kamatayan, sa pamamagitan ng isa, si Jesus naman po yan, ay ang pagtanggap ng kasaganahan at biyaya at kaloob ng pagiging matuwid at lalo pang maghahari sa buhay sa pamamagitan ng isa na si Kristo. Sabi, mas maganda yung English. Sabi niya, for if by the one man offense death reigned through the one, much more those who receive the abundance of grace and of the the gift of righteousness will reign in life through Jesus Christ. So hindi nyo pinagkitapan yan dahil ang pagkakasabi dyan, dahil yung English ala. Sabi po dyan, hindi ko pala ilagay, Romans 5:17. Sabi pa, kayo na magtingin sa inyo. Pagkakasabi ng New American, yung King James Version po is, sabi po doon, much more those who receive abundant of grace and of the gift of righteousness po, kaloob. Regalo. Pag sinabi mo yung kaloob, binigay sa'yo, pinaghirapan mo ba yan? Bigyan ka ng tubig. Naghirapan mo ba yan? Pag ibinigay ko sa'yo yung tubig, at iinumin mo na lang, di ba hindi mo naman pinaghirapan yan? Yun yung righteousness natin. He is not the God the Father, not only made us righteous, but He gave that righteousness to us as a gift. Are you righteous? Hindi pa rin kayo kumbisito. Are you righteous? Yes! Righteous yun kayo. Maniwalaan nyo yan. Praise the Lord. Ngayon ko binibigay yan sa inyo bilang pamasko. Again, in 1 Corinthians chapter 1, verse 13, yan, Tagalog naman po yan. Tingnan niyo yan. Sabi niya, sa Kanya nagmula ang lahat, ang buhay na taglay ninyo dahil sa pakikipag-isa ninyo kay Kristo Jesus. Kanino daw nagmula ang ating buhay? Sabi niya, sabi po niya kay Kristo Jesus, na siyang ginawang ano? Made us wisdom. Sabi yan, sa English, karunungan natin sa pamamagitan din niya tayo itinuring na ba? Matuwid. Ginawang ano? At rinidig. Yes, made us wisdom. Jesus made us the wisdom. Made us, ginawa tayo, itinuring tayo matuwid.
ginawa tayong banal. Again, the Father that does only look at you, that you are righteous, but you are also holy. At yung holiness na yan, hindi mo yan holiness sa sarili mo, dahil hindi ako pumapatay, hindi ako nagsisinungaling, kaya banal ako. Hindi ko yan. In-impart yan sa inyo. Sabi, in-impart, in-impute yan. Inilagay yan sa atin sa pamamagitan ni Kristo dahil ikaw ay na kay Kristo. Na kay Kristo ba kayo? Nagkakaintindihan po ba tayo? Salamat sa Diyos. Malapit na tayong umuwi. Yun, nakakatawa. Hindi mo ba kayo natutuwa na napag-alaman Diyos na ngayon magpapasko na righteous pala ako. Ang ibinigay pala sa akin ng tatay sa langit, hindi lang si Kristo para tubusin ako. Ginawa akong righteous. Ininigala niya sa akin. Ginawa niya pa akong karunungan. Because we have the mind of Jesus, sabi po ng Colossians chapter 1, verse 10. Meron na kaisipan ni Kristo, hindi kayo bobo. Hindi tayo mga unga-unga. Unga-unga tayo. But we have, if you are in Christ, we have the mind of Jesus. Yan ang sinasabi ko yun. So tinuring kang matuwid, ginawa kang banal, you are set apart. Sabi yan, you are a royal priesthood, a holy nation, God's own position now. Ikadugtong yun, to declare the presence of He who has called you out of darkness into His marvelous light. So that, yun naman yung response natin. I-declare natin, ipahayag natin kung anong meron tayo na in-impute, na in-impart, na idiregalo ni God sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Amen? Amen. Kaya po, kailan nagmula? Nagmula lang naman. Kailan mo nagmula? Yung Pasko? Yung nakikita natin, Pasko rin po ba? Nasusundan ako? Nagmula po ito ng kaluhin ni God na iligtas ang tao. Dahil ayaw niya, dahil labis na tayong mahal, ayaw niya tayo mahiwalay sa Kanya, kaya po, ibinigay niya po yung kanyang anak. Sabi nga ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever He believe in Him shall not perish but have eternal life. Ganun na lang daw ang pagsinta sa atin. Kaya at the cross, sabi ng Panginoon, in John 19, verse 30, it is finished. Naganap na, sabi sa Tagalog, tapos na. Naiintindihan ako. Yung Pasko, nagmula doon sa paglikha ni God, sa krus ng Kalbaryo, saan? Mula sa creation, created niya yung tao, binigyan niya ng free will, para hindi naman masabi ng tao na ginawa siyang robot. Gusto ni God, magkaroon ng independent yung tao, magpumili kung ano siya, gusto mo ba ako o kung gusto mo sumuway sa akin? Kaya lang kung sumuway. Kaya nagkaroon ng karamdaman, nagkaroon ng pain, nagkaroon ng frustration, ang daigdig dito. And because we are in this world, naaapektuhan tayo because we are living in the fallen world. Yan po yan. But God so loved the world, He gave Jesus for us. Para i-redeem tayo. Kaya kailangan ng shed ng dugo. At walang ibang dugo na maaari pong tumubos sa tao o kundi dugo ng walang kasalanan. At sino ba ang walang kasalanan lamang po? Jesus lang po. Lahat po tayo. Sabi nga ng Bible, hindi tayo nakaabot sa kalwalatian. Ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalwalatian ng Diyos. Kaya nga sabi ko, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sabi mo ni Pablo sa Romans chapter 6 verse 23. Kaya po yun. And in Genesis, in John chapter 19 verse 30, sabi niya, and when Jesus had received the sour wine, He said, it is finished. Nasa past tense, di ba? Tapos na, bowing His head and give out His spirit. It is finished. Ibig sabihin,
Wala nang kailangan idagdag. Meron pa ba kayong dapat trabahuin para kayo ay maligtas? Meron pa ba kayong dapat trabahuin para kayo ay maging banal sa harapan ng tatay? Meron pa ba kayong dapat trabahuin? Done na eh. Alam niyo ba na lahat ng pangit sa atin, sa buhay nito, sa atin, ininigay na, pinataw na ng tatay sa langit sa katawan ni Kristo at ang kapalit, ang exchange noon, ang lahat ng mabubuti kay Kristo Jesus ay mapasa atin. Kaya nga sabi niya, I have come to give you life and have it what? Abundantly. Hindi ko kayo sinisigawan. Lumalakas na yung boses ko. Iintindihan niyo po ako? Napakapalad natin po. Sila mo kasi sa Old Testament po, they had to follow. Kasi yung kanina, yung nasa dispensations of law sila. We are now in the dispensations of grace. And that is why you must grow in the grace of God. Multiply the grace of God sa inyong buhay po. In the knowledge of Him. Hindi na po. Yun naman na, kailan mo naganap ng pagiging matuwid nyo? Kailan kaya naganap yung pagiging matuwid nyo? At tinanggap niyo si Kristo bilang inyong Panginoon tagapagligtas. Doon nagkaroon ng effectivity yun. Doon nagsimula. Bayad na yan 2,000 years ago, but the effectivity of that benefits what Jesus has done for us at the cross when we accept Him as our Lord and Savior. Hindi na niyo ako? At kailangan niyong lumakad doon. Doon kayo magpasimula lumakad sa kung ano kayo at kung anong meron kayo kay Kristo. Huwag niyo nang isipin kung paano niyo susundin yung batas ni Moses. Wala na kayo doon. Hindi nga nila masunod kaya ibinigay ni God si Jesus para sa pamamagitan ng pagsunod ni Kristo, maging matuwid tayo. Kaya lang sila, inaantay pa rin nila si Jesus. Ayun ba, inaantay niyo pa rin si Jesus? Ako inaantay ko yung second coming. Yung rapture. Kaya sabi ko na John 10:10, the thief does not come except to steal, to kill, and destroy. But I have come that they may have life and have it, and they may have it more abundantly. Alam niyo ba ang more? Anong ibig sabihin ng abundant yan? Abundant, pag tinignan mo yan, yung kanyang original text ko, in Greek kasi, New Testament, is abundantly, physically, abundantly, spiritually, abundantly, materially, and abundantly, financially. Ang ibig sabihin ko yan. Pumarito ako. Kaya lang, sa taas sabi niya, pumarito ang kaaway para kayo aliglanin. At hindi niyo ma-enjoy kung ano yung ginawa ni Jesus para sa inyo sa krus ng Kalbaryo. Tama nang maligtas lang kayo ang mga kaluluwa niyo at mapunta kayo sa piling ng Diyos. Pero gusto ko maging miserable ang buhay niyo dito sa daigdig na ito para hindi kayo maging magandang matotoo. Yan ho ang trabaho ng kaaway. At huwag niyong hayaan, linglangin kayo ng kaaway. Pagkising niyo pa lang, I am holy because of Jesus. And I have Jesus in me. I am the righteousness of God. Yung pala ng dating mo. Sa umaga pa lang. Hindi yung, ano ba naman tumaga? Ano? Linggo na naman. Pumunta na lang. Walang ganyan. Huwag linggo. Sabado pa lang ng gabi. Excited na ako kayo to worship God sa soul energy. Kanya ako, yun ko, ang kwento. Paano? Ang kwento ng Pasko. Kaya, tinitle ko yan, from creation to the cross. And Jesus said, it is done. Done na yan.
wala ka nang gagawin, kundi paniwalaan, tanggapin, paniwalaan at lakaran nyo. Hindi nyo mai-experience yan, yung benepisyo na ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, kung hindi nyo lalakaran. Alam ko yan. Alam mo nga, hindi ka naman malakad. Lakaran nyo po, mga bagay, dapat alaman nyo kung ano ang ginawa ni Kristo sa inyo sa krus ng Kalbaryo. Kasi sabi na natin from the very beginning pa lang, God wants us to enjoy His creation. In James chapter 1 verse 7, it says, ang lahat ng mabubuting bagay ay galing sa Ama na hindi man lang nagdadalawang isip at hindi niya binabago niya. Ay, papabigin ko sa kanya yan. Kasi hindi sumusunod. Hindi yung ganun si God. Yun ang mga alam natin dati. At ngayon mo, binago ko bigla. Yun ang sinasabi ng Biblia, hindi ko binago. Yun po ang sinasabi ng Biblia. Amen? Ayan. Straight? Magaan na tayo. Magbibigay yung ating communion. Magko-communion tayo. So, paki-serve niyo po yung ating communion. Sa amin po, sa Las Piñas, kami po ay nagko-communion. Ay, linggo-linggo rin po kami nagko-communion. Lagi namin yung ginagawa yan, just for us, just for our people to be established po sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. At isa sa mga bagay na ginawa po ni Kristo sa krus ng Kalbaryo po, ay siya po ay, kaya sabi niya, alalahanin niyo, remember. Ano ba rin yung remember niyo? Kapag kayo nag-Holy Communion, you are not remembering na kayo ay nagkasala at hindi kayo karapat, pag may kasalanan kayo at hindi kayo karapat dapat mag-communion po. You are remembering when you partake the blood and the wine, and the blood and the bread as the body of Christ. You are remembering what Jesus has done for you. Sabi po doon, by the stripes of Jesus, you were healed. Sa Isaiah 53, promise pa lang niya na may darating na Kristo na bayuwi ang kanyang katawan at dahil sa kanyang mga latay, meron tayong kagalingan. Past tense na ulit yung kagalingan ng healed. Ibig sabihin, ginawa na ni Kristo na healed na. And that is why when you have sickness, yung believing nyo at yung praying nyo, you are healed by the stripes of Jesus. It's done. Hindi na ito. Hindi ko sinasabi huwag kayo magpagamot, ha? Magpagamot kayo. Kasi wisdom ng mga galigadgan na binigyan sila ng mga kaalaman patungkol sa mga gamot. But, ang totoo, you are healed already. Dahil kapalit ng kanyang mga latay sa kanyang katawan ang ating kagalingan. At dahil sa mga tuligis na dugo niya sa krus ng Kalbaryo, you are white as the snow. You are cleansed. Malinis na po kayo. Sige po. Ano po yung pinapay? 1 Corinthians chapter 11, verse 23-26, sabi po doon, sapagkat ito ang turo na itinindok ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabi siya'y ipinagkanulo, ang Panginoong Jesus ay umampot ng tinapay, nagpasalamat at ipinagpiraso iyon. At sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. So ito, kanya tayo nagbabanal na unan or nagsasantasin na po para alalahanin ko kung ano ang ginawa ni Kristo. Sabi po dito, nagkapira-piraso. Sabi po dito, gawin niyo ito bilang pag-alaala. Ano aalalahanin niyo? Hindi ko inaalaala, hindi niyo inaalaala, ay nagkagawa ako ng kasalanan kaninang umaga bago ako pumunta dito, kaya hindi ako pwedeng mag-communion. Sabi natin kanina, you are already righteous, you are already holy. Ang inaalaala natin ngayon, dahil sa
sa kanyang ginawa. Remember, kung ano yung sinakripisyo ni Jesus para sa atin, yun po ang inaalala natin. Kaya po, kanin po natin ang tinapay, mag-pray na po tayo. Aming Ama, salamat po sa kabutihan. We thank you and we worship you, Lord God. Father, because of the blood, because of what Jesus has done at the cross, nabayubay ang kanyang katawan upang aming Ama, kami po ay maging buo. Kami po, Panginoon, aming Ama, ay maging maayos sa inyong paligid at marami pong salamat sa kabutihan mo. At inaalaala po namin ito dahil ito po ang iyong ability to do this in remembrance of Him. And we thank you, Lord God, for what you have done. We thank you, Father, for your great, great love for us, Lord God. And we thank you, Jesus, what you have done for us at the cross. And we also thank you, Holy Spirit, that you is going to keep on reminding us what the Lord has done for us at the cross. Hindi nga po namin ito makalimutan. Ito ang dalangin sa ngalan ni Kristo. Kaya na po natin. Hawakan niyo po. Verse 25, sabi po dito, pagkatapos ng hapunan, lumampot din siya ng kopa. Sinabi, ang kopang ito ay bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakanin nyo ang sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay at iinom ng kopang ito, sabi ko doon, ay ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagdating. Father, we thank you, Lord God. Dahil sa inyong dugo, ang iyong anak, aming Ama. Kami po ay hindi lang mo napatawad, kundi nalinis kami sa aming mga kasalanan. Salamat po, aming Ama, dahil sa iyong labis na pagmamahal sa amin, isinakripisyo niyo ang pinaka-the best ng langit para kami ay magkaroon ng buhay sa daigdig nito. At hindi lang sa daigdig nito, higit sa lahat, may buhay na walang hanggan kasama niyo sa iyong kaharian. Salamat po. At amin po itong aalalahanin habang kami ay nag-aantay sa muling pagdating ng pagdating ng aming Panginoon sa Kristo. Ito ang aming dalangin. Amen. Inatinap po na. Let's worship. Sumama po tayo. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Sinasamba po namin kayo at pinapupurihan namin po kayo. Jesus, hallelujah. Truly worship you and we glorify your name, O Lord God. You are worthy of our praises and worship, Lord God. Salamat po. For you, Lord God, you alone is great and awesome God. There's no one like you, Jesus. Yes, Saliksikin man namin ang daigdig na ito, wala kami makikita katulad niyo. Kayo lang po ang totoo at wagas na Diyos. Ang marapat ng aming pagsamba. Sambahin po natin ang Panginoon, ang marapat ng aming papuri. Ang marapat ng aming pasasalamat. Ang marapat ng aming pagpapigay kanan sa Diyos natin. Maraming salamat sa kabutihan mo. Maraming salamat sa katapatan mo. Maraming salamat sa pagmamahal mo. Salamat sa pagkatiligtas mo kami. Salamat dahil ibinigay niyo sa amin ang pinaka-the best ng langit na walang iba kundi si Kristo Jesus aming Ama. Upang o Diyos sa dakila, ang mga bagay-bagay namin dito sa daigdig dito, aming Ama, ay maibibigay niyo sapagkat naibigay niya na ang pinaka-the best sa langit. Salamat po, aming Ama. Purihin ka, sambahin ka, sa kapatigan talaga. Hayaan niyo na patuloy namin alalahanin sa aming buhay na habang kami ay naririto sa daigdig dito, ang mga bagay na ginawa ni Kristo sa amin, tapos ng Kalbaryo, aming Ama, upang ang tagumpay sa niya sa Kristo, sa krus ng Kalbaryo, ang siyang maging tagumpay din natin sa lupang ito, aming Ama. Habang kami ay nag-aantay ng muli niyang pagdating, aming Ama. Salamat sa iyong Banal na Espiritu na siyang patuloy na nag-guide sa amin, na nagbibigay sa amin pala pag-aalin sa
And we thank you for that, O God. We worship you, Father God. We glorify your name, O Lord God. Salamat po, aming Ama. We are now whole. Hindi lang kami buo, kundi kami kumpleto. Amen. Kinumpleto kami ni Kristo. Salamat. At kami po ay lininis at ginawang banal at ginawang matuloy. Maraming salamat sa pagmamahal. In Jesus' name. Siguro po bago tayo mag-end, hawakan niyo po yung mga kamay ng bawat isa. Let's pray. Yes, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon. Yes, Lord God. Ama, I pray to your people here na gano'n soul energy, Lord God. Batid po ang puso nila, Panginoon. Batid niyo po, Panginoon, aming Ama, ang kanilang mga di nagdadaanan kung mayroon kang, Lord God. Wala naman sa iyong kalilingin, Lord God. And we thank you for that, Lord God. Because you know everything, because you are a God who is all-knowing God. We worship you, Father. We glorify your name, Lord God. Ang madalangin ko po ang bawat isa sa kanila pagpalain mo mga buhay nila. Thank you, Lord. Nawautos piliin nila na patuloy na supportan ang iyong ministeryo, yung pinagkatiwala sa kanila dito sa Soul Energy, Lord God. Samahan niyo po sila, basbasan niyo po sila, Panginoon, maghari ang pag-ibig mo sa Soul Energy, Panginoon. Yes, Lord. Nawa ang bawat isa ay magkaroon at magpalakasan, Panginoon, sa mga panahon na nihihina sa mga ang kalakasan ko ay sumakalialat na nasabi niyo nga, Panginoon, kung kailan oras kami, Panginoon, mahina, doon kami malakas because of your grace, O Lord God, Almighty. Pagtitibahin mo sila, God, bibigyan mo sila ng kaalaman, bibigyan mo sila ng direksyon, Panginoon, sa patuloy na nais mo ang ganapan ng bawat isa sa kanila sa iyong ministeryo dito sa Soul Energy, Lord God. Lord, salamat po, Panginoon, sa pagtitibahin, Panginoon, ang mga nagtatapos sa Diyos Takila, ang aming pagiging pananampalataya doon sa Diyos Takila, na kami ay matagumpay na kami, Panginoon, buo, ginawa mo kami buo, ginawa mo kami kumpleto, Panginoon, o nagpapatuloy kami to declare the presence of you has called us out of darkness into this marvelous light, O Lord God. Gawin mo mo ang bawat isa at ulod ng inyong ministeryo, ng pag-ibig ni Kristo, ng pagmamahal ni Kristo. Gawin mo mo ang bawat isa sa kanila na mananagumpay, na transmitter, O Panginoon, na bukiting dara, Panginoon, na nag-aayag ng kabutihan ni Kristo dito sa lugar, sa kanilang pamilya, hindi na sa kanilang pamilya, sa kanilang Panginoon, aming Ama, sa kanilang kapitbahay, sa kanilang mga trabaho, sa kapanin niya po sila, Lord God. Ama, malalawakin mo ito, Lord God. Father, I pray that you will bless your people, Lord God, here in the Soul Energy, Lord God. Pagpalain mo sila, palawakin mo sila, Panginoon, Ama, ang kapangyarihan, ang iyong presensya sa mga kanila, sa kanilang mga buhay. Makita sila, makita kayo, Panginoon, saan man sila naroon, sa kanilang mga trabaho, sa kanilang eskwelahan, mataba, sa mga ang iyong presensya at ang iyong kapangyarihan. And you will also protect them, Lord God. Protection na sila sa gawa ng kaaway. Ano ba ng mga pinaplano ng kaaway, God? We come against them in the name of Jesus, God. Babae ka, sapagkat ang gawa ng kaaway ay walang kapangyarihan sa Soul Energy, sa bawat isa, sa mga workers na God, sa mga leaders, Lord God. Give them your one heart, God. Bigyan mo sila ng isang puso, bigyan mo sila ng isang isipan, Panginoon, to pursue, God Almighty, their calling, Father God Almighty, sa iyong ministeryo dito, Lord God. Hindi ko nagtatapos dahil wala kang aming pangpuri, aming Ama, nagpapasimula lalo, Panginoon, pagpapatuloy, Lord God, because you are the one, Father God, to start the good work in this space, Lord God, in Soul Energy, Lord God, and you will complete, Lord God, until you come, Lord God Almighty. I pray, Father God, that they may be excited, Lord God, to share your word, Lord God, to declare Jesus, Lord God, sa lumabas na rin lang ang pagpapalay ibibigay mo sa kanila at sa pagkakalap nila ng lugar kung saan sila ay magtitipon-tipon, Panginoon, mukhang green, Panginoon,
God. Maraming po talaga. Father God, may the blessing of the Lord be upon you, and I also bless you in the name of Jesus. Amen. Amen. God bless po.